Lamig ng tubig, pre. Lamig ng tubig. Parang nakakatakot pala, pare. Bibidyoan lang naman eh. Good day mga boss. Panibagong vlog, panibagong lugar na naman ang ating pupuntahan ngayong araw. For today's video, pupunta tayo ng Ternate, Cavite. Mula dito sa Pasay City, babiyahe tayo papuntang Kaibiyang Tunnel. Ang oras ngayon is 4:48 AM. Kakalis lang namin dito sa Pasay. Ang estimated na biyahe papuntang Kaibiyang Tunnel is 1 hour and 27 minutes. Ayun naman ni estimated lang. Possible mas matagal pa ng konti, na may mga titigilan pa kami. Pero gatong oras, wala naman masyado makakasabay ang alam kong traffic sa may bandang Cavite na. Dalawa kami ngayon pupunta ng Kaibiyang. Parehas kaming nakami UI. Dito na kami dadaan sa may Paparanaque. Kung hindi ako nagkakamali, parang C5 yata tawag dito. Kung manggagaling kayo ng Pasay, isa to sa mas mabilis na daan compare doon sa may papuntang Zapote kabila or Las Piñas yata yon. Kasi halos lahat ng mga sasakyan is doon talaga ang bagsak. Nandito na kami sa palengke ng Las Piñas. Asahan talaga pag napadaan ka dito, talagang traffic talaga. May mga taong biglang nagtatawiran, may mga sasakyan na nagka-counterflow. Siyempre palengke, hindi naman may iwasan yan. Gatong oras dami na rin tao. 5:12 na ng umaga dito. Hanap lang kami ng bakery para makapag-almusal. Dito kami dadaan sa may papasok ng SM Bacoor. Dire-diretso lang naman tong daan na to, pero mag-google map na rin ako siguro mula dito. Gawa ng hindi ko na rin kabisado yung daan. Hanggang dito lang kasi yung alam ko. Nasarap pumiyahin ng gatong oras talaga. Wala ka masyadong kasabay na sasakyan. Kumbaga parang solong-solo mo yung kalsada. Wala na akong gasolina. Wala akong mahanapan ng Caltex. Wala rin kami madaanan na bakery. Caltex kasi ako nagpapagas ngayon. Minsan sa Petron. Sa iba minsan yan nagpapagas din ako. Kaya lang sa ngayon puro Caltex ako gawa ng, hindi ko alam kung totoo, pero sabi kasi nila may carbon cleaner daw na halo ang gasolina ng Caltex. Pare-parehas lang naman gasolina eh. Bakit hindi subukan? Eh konti lang naman diferensya, diba? Dumaan lang kami saglit dito sa may Dream Homes subdivision. Dito sa may bandang Gentry yata to. Dinaanan lang namin yung isa pa naming makakasama. Yan, bali dalawa sila mag back ride. Bali tatlo kami ngayon sa biyaheng ito. Yan sabi ng kasama ko kasi meron daw, may nakita daw siya sa Facebook na magandang ilog malapit sa may Kaibiyang. Susubukan namin siyang puntahan mamaya kung makikita namin. Sana makita. Ang alam ko kasi puro dagat ang malapit sa Kaibiyang. Yun, may nakita nga siyang ilog daw. Tignan rin natin para makaligo. Nagdala naman kami ng mga pamalit. Wala talaga kami makitang Caltex. Baka dito na lang kami sa Petron. Ay hindi pala, baka dito na lang talaga kami sa Petron papagas. Yung kasama ko wala na rin gasolina. 165 pesos. Sa biyaheng to hindi ko na kukumputin yung konsumo natin sa gasolina. Gawa ng ang Kaibiyang is malapit lang naman from Pasay. Isa't kalahating oras lang halos yung biyahe. O sabihin na natin siguro estimated isang full tank or dalawang full tank. Sobra-sobra na. Ganun lang magiging estimate ng konsumo natin sa gasolina. Tuloy na ulit kami sa aming biyahe. Lumiliwanag-liwanag na rin. Ang oras na kasi ngayon is 5:51 AM. Sakto-sakto lang ang magiging dating natin doon para hindi rin masyado masakit sa balat. Sana abutan natin yung mga hamog doon kasi alam ko pag magang nakarating sa may bandang Maragondon or Naik yata, talagang bumababa rin yung hamog doon. Sana abutan natin. Ang lamig! Kung hindi ako nagkakamali, nandito pa kami sa Naik, Cavite. Dito pa lang tanaw na yung mga bundok sa harapan. Yun ang ating pupuntahan ngayon kasi nandyan ang Kaibiyang Tunnel. Ang Kaibiyang Tunnel kasi is parang alam ko bundok yun na binutas para maging shortcut na daanan papuntang Nasugbu mula dito sa Cavite. Mai-enjoy nyo rin yung pagdadrive dito gawa na hindi masyadong traffic pagdating na dito sa may bandang Naik papuntang Maragondon. Hindi na masyadong traffic kasi hindi naman tutulad na nung syudad na talagang halos lahat dumadaan. Kaya dito makakapagpatakbo tayo kahit pa paano na mabilis. Pero nakakaisandaan ako mahigit oh. Sagad na.
parang 1:14 siguro ang nasagad. May sasakyan din kasi sa harapan. Mula dito is 28 minutes pa ang aming babiyahin. Sana talaga may abutan tayo mga hamog, kasi may mga hamog pa yung ibabaw ng bundok sa unahan, no? Andito na tayo sa may Maragondon. Halos kakalagpas-lagpas lang namin sa may Arco. Ayan, may Arco naman sila. So yung bumili lang kami ng pandesal, Monay pala. Tapos diretso na ulit kami. Nga pala guys, Monte Alto yata tawag dito. Medyo matatarik yung mga ahon dito. Pero yung kalsada is goods to goods. Naka-espalto. Makakapag laro-laro kayo na maayos. Ito na yung Puerto Azul. Beach yata yung nasa loob niyan. Papasok yan dyan. Pero hindi yan ang sasadyay natin. Ang sadya natin ngayon is Kaibiyang Tunnel. Wala na tayong aabutang hamog. Gawa ng, ayan o, may araw na, mainit na. Pagbaga kasi yan sa may parte dito, sa may malapit sa Puerto Azul, bumababa yung hamog dito. Ngayon kasi medyo mainit na rin. Pero yung init niya hindi pa kasakitan gatong oras. Ang oras ngayon is 6:32 AM. Sayang di natin nabuhutan. Talagang gubat na yung paligid dito. Nung nasa may bandang Maragondon kami, medyo uminit-init na. Pagdating dito sa may mga mapuno na, wala siyang kainit-init. Siguro gawa na natatakloban siguro ng bundok. Ang taas pala ng bundok na to. Dahil araw ng linggo, panigurado maraming tao ngayon sa Kaibiyang. Mas masarap gamitin dito mga motor na malalapad ang gulong. Gawa nung yung mga kalsada nga nila is bukod sa espalto, yung mga kurbada nila is talagang magaganda. Yung mga tipong hinahanap talaga ng mga mahilig bumangking. Tingin ko naman kahit tanghali dito malamig pa rin, gawa ng napapalibutan siya ng mga puno. Pinagbabawal yung pagbibigay ng pagkain sa mga unggoy dyan. Syempre hindi maiiwasan na ang mga dayuhan na natutuwa dahil nakakakita ng mga unggoy, hinahagisan nila ng pagkain. Hindi ko alam kung bakit pinagbabawal. Siguro dahil para hindi masanay siguro. Parang mga kukunti lang nakasabay namin yung sakyan ngayon, or siguro baka nandun na sa Kaibiyang. Pero kukunti talaga ang mga nakasabay namin ngayon. Ayan, puro guho. Dahil buntok nga ito, syempre asahan na natin na prone siya sa landslide. Lalo na sunod-sunod yung mga bagyong nagdaan nito mga nakaraang araw. Kaya siguro may mga nagbagsakan ng mga lupa. Pag dadaan pala kayo dito ng gabi, siguraduhin yung meron kayong malakas na ilaw. Wala naman mga street lights dito. Palagay ko malapit na kami. Ang dami na rin motor nasa likod namin, oh. Parang fiesta, oh. Daming tao. Ito na guys, Kaibiyang Tunnel. Ayan, daming tao. Ayan, pasok tayo. Grabe, napakahaba nung kanyang tunnel, oh. Kumbaga makikita mo sa kabilang dulo, ang liit lang. Yan, oh. Tapos pag pumapasok yung mga nakamotor, lalo na yung mga naka-pipe, talagang umuugong. Yung iba doon syempre bumubusina. Ang Kaibiyang Tunnel ay may habang aabot sa 300 meters. Grabe, napakataas, oh. Binutas talaga siyang bundok para maging isang daanan kasi napakahaba ng tunnel na to. Ito ang kasalukuyang pinakamahabang tunnel sa Pilipinas. Halos pipe na lang yung naririnig ko. Hindi ko na alam kung maririnig yung salita ko. Ang daming tao, parang piyesta. Matatagpuan ang tunnel na ito sa Barangay Santa Mercedes ng Ternate, Cavite. Dahil sa ginawang kalsada, kaya mas naging madali ang biyahe ng mga motoristang manggagaling at magpupunta sa kanlurang bahagi ng Batangas at Cavite. Ang ganda nung view dito sa may part na to. Daan tayo saglit, tignan natin yung view. Kitang kita yung iba't ibang isla. Ang nasa bandang ibaba ng tunnel ay isang napakalawak na dagat, kung kaya't pag napadaan ka dito ay marami dito mag-o-offer ng mga cottage para sa mga gustong maligo.
Ang singil nila sa amin is 150 lang kasama cottage, parking at saka yung entrance. Pero marami naman nag-o-offer pa dun sa baba, 100. Kaso hindi ko sure kung maganda. Ito yung nadaanan namin is ayan. Ayan, kung makikita nyo, maganda yung place. Chinek ko na ito kanina bago namin i-accept yung offer. Maganda siya, hindi rin siya kainitan yung pwesto. Sakto lang, no? Kahit maliit yung pwesto. Malapit lang pati. 150 lang eh. Pare, pahinga muna kayo pare. Bibidyo lang ako. Ikot tayo. Ayan, ang ganda. Yung buhangin niya puti. Pag pumunta kayo ng Kaibiyang, saktuhan nyo na magdala ng pamalit. Ang pupuntahan sana namin is ilog. Patungan Falls ang tawag yata doon sa ilog na yun. Kaya lang, nagtanong-tanong kami, hindi na kasi namin ma-search sa Google gawa na wala nga signal. Nagtanong-tanong kami, sabi, bawal daw pumasok sa Patungan Falls. Binabantayan rin siya ng mga gwardiya. Tiyempo naman na pagdaan namin, may nag-offer na ganito nga, may beach daw, 150 pesos lang. Naka-beach ka na, may cottage pa. Ayan yung cottage. Medyo maliit lang pero sakto lang naman, patungan lang naman ng mga gamit. May CR na rin sila para kung magpapalit ka. Lamig ang tubig, pre. Lamig ang tubig. So yung guys, dito ko natatapusin tong vlog. Kakatapos lang namin maligo. Pag pumunta kayo dito sa Kaibiyang, subukan nyo bumaba dito. Marami naman marami nag-o-offer ng murang cottage. Tsaka pwede kayo maligo. And kung mapapansin nyo, ang ganda ng dagat, ang ganda ng view. Tanaw na tanaw yung mga iba't ibang isla. Yung mga kasama ko, naghanap ng signal.